Ngayon, attorney, makumusta namin, kumusta po ang inyong pakiramdam ngayon? Ngayong kayo ay ganap ng abogado, nabalitaan nyo na kayo po ay kasali dito nga po sa top notcher ng mga nag-exam sa 2025 bar examination, attorney Angelica. Well, unang-una po, syempre, sobrang overwhelming ng feeling. Syempre, sobrang saya kasi hindi ko naman po in-expect na sa libo-libong nag-exam doon, isang simpleng tao lang from the province of Batangas ang makaka-penetrate dun sa top 10, no, with all the big schools sa Manila. Isang probinsyana po ang makakasama sa listahan. So, very overwhelming. At the same time, ngayon parang feeling ko pressured kasi 'di ba? Aside from being a bar passer, nag-top notcher pa. So, syempre iba yung tingin ng mga tao. So, meron silang ine-expect sa'yo. So, nakaka-pressure din po. Alright. Ito malaman namin, attorney, saan ba kayo graduate ng law or abogasya, attorney Angelica? Yes po. From De La Salle pa po. Alright. Eto, sunod kong katanungan, attorney. Bakit po kayo pumasok sa law school? Ito ba ay dream job natin, pangarap ng magulang, or meron tayong intensyon na makatulong sa kapwa, mga gano'n? Ano yung ating dito, attorney Angelica? Well, unang-una sir, sobrang naging pangarap ko siya even before mag-take ako ng college degree ko noon. Parang nag-take po kasi ako BS Accountancy. I really thought it was the best pre-law course. Kaya sabi ko, after ko mag CPA, syempre magpupursue ako ng law to fulfill my dream. So the reason naman po behind that dream is kasi nakikita ko yung law profession as someone na tinitingala sa lipunan at nakakatulong sa mga kababayan natin. Kasi lagi akong naniniwala na kapag mayroong isang tao na learned sa law, makakatulong yan na malaman ng mga ordinaryong Pilipino ano ang karapatan nila at the same time yung obligasyon nila bilang miyembro ng sambayanan natin dito sa Pilipinas. Alright. Eto, attorney, malaman namin, ano yung mga preparation, mga paghahanda na ating ginawa para talaga masiguro na makakapasa tayo dito sa examination po na ito, attorney Angelica? So yung preparation naman sir, dapat nagsa-start yan at the very first day that you entered law school. Hindi naman yan magagawa ng few months lang after graduation ng fourth year. Pipilit kayong tapusin yung syllabus. Hindi kaya yon. So, very first day pa lang ng law school talagang yung aim ko is to pass the bar and hence nag-iipon ako ng foundation. So, nag-aaral akong mabuti. Hindi pwedeng basta lang nagbabasa. So, yung formal bar preparation naman after graduation is more on the refining na lang nung mga naaral ko during the law school days. Opo. Ano-ano ma'am yung mga o ano-ano po, attorney Angelica, yung mga na-experience natin na challenges during that time na tayo pa lang ay nag-aaral sa law school and nung tayo ay nagpe-prepare, nagre-review para nga po sa bar exam, ano-ano, attorney, yung ating mga na-experience na challenges pero na-overcome naman natin, attorney? Mhm. Ako po kasi working law student. So, ang pinakakalaban ko talaga nun is limited time. Alam niyo yung pinapabasa sa amin sa law school, 100 plus pages yun per day. So, hindi talaga siya parang makakaya if limited yung oras mo. Pero nakaya naman siya. I think the secret is that minahal ko kasi yung pag-aaral talaga. So, kahit alam ko mahirap siya or parang, kumbaga, iniisip ko, kaya ko bang tapusin to? May maaalala ba ako after kong mabasa yung ganito kahaba? Pero kasi kapag love mo yung ginagawa mo, kumbaga, nagiging enjoyable siya despite being hard and difficult. So I think yun po yung limited time, pero yun. Despite that limited time, I really loved learning law and in-enjoy ko po siya talaga. Alright. Dumating ba ito attorney, maitanong ko lang kasi yung ibang mga nagte-take din sa ibang mga profession naman ng examination, yung iba, attorney, parang ang ginawa, talagang tinake down or anong tawag nito, dine-activate yung mga social media account para daw maka-focus dito sa exam. Kayo, attorney, personally, ginawa niyo ba yung mga gano'n para makapag-focus Mm. dito sa examination na ito, attorney Angelica? Oo, yung parang nag-lock in sila, no? Ako hindi po eh. Parang I also find comfort dun sa community like sa Twitter or X na pala siya ngayon, sa Instagram and sa Facebook ng mga communities natin, yung mga bar support group, if familiar po yung mga kababayan natin doon, marami doon na mga magte-take ng bar, even yung mga previous bar passers na nagsusuportahan. Yung nagbibigay sila ng parang inspirational messages like mga post nila doon
na kaya niya 'yan, ganyan, konti na lang, ganyan. Parang nakaka-comfort siya on my end. So, hindi po ako nag-deactivate. Tsaka siyempre kapag medyo burnt out na sa pagbabasa, 'di ba, ano ba naman yung mag-scroll-scroll ka sa TikTok, pampa-good vibes, ganyan. Parang hindi naman sobrang ano, tuyot na yung utak, ganyan, oo. Pampa-distress din, sir. 'Yon, opo. Ito attorney, dumating ba sa point na parang naisip natin na dahil mahirap naman talagang mag-aral ng abogasya, 'di ba? Dumating ba sa point attorney na, "Ay ano kaya kung mag-back out na ako? Ano kaya kung umalis na ako dito sa law school, mag-change na lang ako ng ibang mga gagawin ko or aaralin? Ano kaya kung 'wag ko nang tapusin 'tong, pag-aaral ng law?" Dumating ba sa point na mga gano'n yung naisip natin, Attorney Angelica? To be honest, sir, hindi. Never ko naisip mag-back out. Sabi ko nga po, dream ko kasi siya. Well, kahit, well, meron naman akong career nun as an accountant, pero pinili kong magsimula ulit at mag-aral. Because it was really my passion. So, nung sinimulan ko siya, ang mantra ko is never give up talaga, kahit gaano kahirap. So, never ko po naisip talaga mag-stop. And, kasi madali naman pong tumigil na lang, sige, wag na, ayoko, may trabaho naman ako, okay naman na ako. Pero 'di ba, iba kasi yung fulfillment na ina-achieve mo yung dream mo and pinagpupursigihan mo na matapos siya. Opo, eto ma'am para sa kaalaman lang ng, ating audience, tutal mahirap talaga ang mag-aral ng, abogasya. Eto, mas maganda attorney kung sa inyo manggagaling, gaano ba attorney kahirap talaga ang pag-aaral ng, law compare sa ibang mga profession? In your own opinion, attorney? Well, I cannot speak naman sa ibang profession, I think equally hard yun. Ano kasi siya, subjective kasi kung mahirap or madali ang isang course, 'di ba po? Pero sa akin, based on my own experience, mahirap siya kasi it requires commitment and dedication. Hindi puwedeng half-hearted lang ang pagpasok sa law school. Kasi nga katulad ng sinabi ko kanina, madali naman siyang sukuan kung hindi ka 100% dedicated, kung hindi ka 100% committed na ito ang gusto mong gawin. So, ayun, para sa akin kaya siya, depende po sa tao. Very relative po kung madadalian, mahihirapan sa law school. Ayon, very well said, Attorney Angelica. Ito, attorney, makumusta ko. Kumusta po yung reaksyon ng inyong mga kamag-anak o ng inyong parent nang malaman nila na kayo ay pasado na sa bar exam, abogado na, and top-notcher pa, Attorney Angelica? Sa totoo lang po, hindi ko sinabi sa kanila nung January 7 yung labas ng results. I chose na mag-intay mag-isa ng resulta. Pero yun, kumalat din po yung balita na lalabas na, so nalaman din nila. So, very masaya rin naman. In fact, yun, mas feeling ko mas umiiyak pa sila nun kaysa sa akin nung nalaman nila yung result. Ako po medyo ano na lang nun, nonchalant kasi parang sinasabi ko, gusto ko lang pumasa. Pero sila very emotional nung araw na yun, actually until now, kapag may mga bumibisita dito to congratulate me and kinukuwento nga nila yung January 7 experience nila, parang bumabalik yung emosyon nila. So, naiiyak-iyak pa din. So, yun, very happy naman po sila. Opo. Eto, kumusta naman attorney yung ano, yung, support sa atin ng ating parents habang tayo ay nag-aaral pa sa law school? Supportive ba sila attorney or yung iba kasi parang hindi hindi supportive. Pero sa inyo attorney, kumusta po yung case? Sobrang supportive naman, sir. As in, very lucky ako na yung mga magulang ko is never ako pinabayaan during the whole experience. Like, kahit parang naintindihan nila na nung pumasok ako ng law school, maraming mapo-postpone na mga plano, ganyan. And siyempre, yung financial aspect din kasi ako yung sumusuporta sa pamilya. So, nung nag-law school ako, siyempre, nabawasan kahit papaano yung financial support. Pero naintindihan nila yon and kahit papaano talagang full support pa rin sila until matapos nga yung journey ko. Alright. Eto attorney, dahil tayo ay ganap ng abogado, ano ngayon yung ating mga future plans, attorney? Halimbawa, may plano ba tayong pumasok sa politika, mga gano'n, or sa kung ano pa man ang mga bagay? Attorney? Mhm. Currently po kasi working ako, ang pina-practice ko is tax commercial law. Kasi coming from the CPA background, I think yun yung pinaka parang nakalinya sa akin. But I'm very much open sa ibang fields. Alam ko marami namang puwedeng, fields na pagpraktisan ng isang abogado. I'm also very much open sa teaching.
Feeling ko gusto kong magturo kasi I really enjoy the environment sa school. 'Di ba, nandun yung youth, full of energy, maraming matututunan. So, if given the chance and opportunity, gusto ko rin magturo and yan siguro stay muna ako dun sa field ko na tax corporate law kasi marami pang puwedeng matutunan. But eventually, let's see kung puwede tayo sa litigation or sa government or kung saan man. Alright. Eto attorney, ano ngayon ang mai-a-advice o maipapayo niyo doon sa mga aspiring lawyers natin, sa mga gustong mag-aral ng law, sa mga magte-take ng bar exam? Ano ang inyong maipapayo sa kanila, attorney? Mhm. Well, unang-una yung pag-decide niyo to actually step into law school, you already did 50% of the work. Pinakamahirap kasi yung umpisa, 'di ba? Parang marami kasi diyang what ifs na, "Ano, paano ba 'pag 'di ako pumasa?" Ganyan. Pero yung nag-decide ka na mag-start ng law school, that's already a very big achievement. Dun sa mga currently nasa law school ngayon, isipin niyo na lang na after lahat ng paghihirap, hardships, sleepless nights at yung pressure, eh, magiging worth it yan lahat, 'no, pagdating ng araw. At saka yung thought na after everything na pinagdaanan niyo sa law school is magiging positive ang contribution niyo sa society, 'di ba? Parang ang sarap sa pakiramdam. So, just keep going, believe in yourself at saka siyempre prayers. Ayan, laging magpe-pray kasi walang imposible kay Lord. Iyon, very well said, attorney. Ito, attorney, bago tayo matapos, siguro kung may nakalimutan akong itanong, attorney, meron kayong gustong idagdag sa ating napag-usapan, bibigay ko sa inyo ang linya. And kung meron kayong gustong pasalamatan, attorney, sa tagumpay po nating ito, sige po, bigay ko sa inyo ulit ang linya. Go ahead, attorney. So maraming salamat po ulit for inviting me to your program. So unang-una, gusto kong magbigay ng mensahe do'n sa mga hindi pinalad dito sa 2025 bar exam. Always remember that failing the bar exam is not a failure. You are not a failure. It will not discount you as a person, and it will never affect kung ano yung potential niyo to become an amazing and good lawyer someday. So just keep going and balang araw siyempre matutupad din natin 'yan. And to those naman na nakapaligid dun sa ating mga hindi pinalad na partakers, just be kind, no? What they need now is our unconditional compassion and love, support, ganyan. Hindi yung panghusga. Wag sana tayo ang maging dahilan para hindi na sila sumubok ulit. So, yun. And thank you. Magte-thank you lang din po ako sa lahat ng sumuporta. Sa DLSL community, mga professors ko na sobrang talagang sabi ko nga hindi ako lang yung nakapasa at di lang ako nag-top, lahat sila kasama ko doon, sa mga kaklase ko, and of course sa aking family, and lastly kay Lord kasi siyempre in every step of the way laging alam ko nandiyan siya.